Magandang araw mga kaibigan. Sa oras na ito ay muli na naman tayong magbubukas ng isang paksa sa Biblia. Ngunit bago yan, tayo muna ay maghandog sa inyo ng isang awitin. Atin pong pakinggan ang isang awitin na ating ihandog sa ating Panginoon. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Hanipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y daling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, nang makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. So yun po ang ating awitin, mga kaibigan. Ngayon ay isang paksa na naman sa Biblia ang ating pag-aaralan. At ang paksa na yun ay may ugnayan, mga kaibigan, sa tinatawag na pangingilin. May kinalaman sa
ang araw ng linggo, mga kaibigan, sa Biblia. Ating alamin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa araw ng linggo. Kasi sa Biblia, mga kaibigan, ang pangilin ay araw ng ikapito ayon sa Exodus chapter 20 verses 8 hanggang sa 11. At yung araw na yun ay itinakda yun ng Diyos sa tuwing ikapitong araw ng sanlinggo. Kapag sumapit ang araw na ikapito, ay sinabi ng Diyos na atin pong pangilin. Ngunit ating alamin sa Biblia, bakit ang mga tao, mostly ang mga Kristiyano ngayon, ay linggo ang pangilin? May utos ba sa Biblia na ipangilin ang araw ng linggo o hindi iniutos? Yun ang alamin natin, mga kaibigan, sa Biblia. Ngayon, bago tayong pasimula, tayo muna ay lumapit sa ating Panginoong Diyos para humingi ng salamat at the same time manalangin tayo para sa banal na Espiritu na tayo kasiyan. Tayo po manalangin, mga kaibigan. O Panginoong Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, maraming salamat po muli na taglay namin ang buhay at kalakasan na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin, at sa ngayong oras na ito ay pinupuri ka namin dahil kayo ang aming buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, sa oras na ito kami ay mag-aaral ng inyong salita. Inyo muli kaming kasihan ng inyong banal na Espiritu at maunawaan namin ang mga bagay ng ayon sa inyong kalooban. Pagpatawad, Panginoon Diyos, ang aming mga pagkakasala, in the name of Jesus. Amen. Alright. Tayo magpasimula ng mga kaibigan. Ang ating paksa, sa sinabi natin kanina, ay ang araw ng linggo sa bagong tipan. Alright. Alam niyo, mga kaibigan, ang araw ng linggo ay may 8 talata ito na nakasulat sa bagong tipan, kung saan ito ngayon ang ating pag-aaralan. Kung ang bawat talata na ito baga ay mayroong sinabi ang ating Panginoong Diyos na atin siyang ipangilin. Katulad ng pangingilin doon sa ikapitong araw na sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verses 8 hanggang 11, no? Ang gawin natin ating ikumpara, no? Kag ating titingnan kung ito ba ay sa bagong tipan mayroong utos na ipangilin ang araw ng linggo. Kasi marami ngayon ang nangingilin ng linggo kaysa araw ng ikapito, which is Sabado. Now, number 1. Ang ating pag-aaral ngayon ay hindi ito pabor sa mga Seventh-day Adventists, kundi ito ay para sa mga pagtitimbang ng mga talata. Number 1, ang talata nating tutunghayan ay makikita ito sa Mateo Kapitulo 28. Anong sabi dito, mga kaibigan at mga kababayan? Mateo chapter 28 verse 1, no? Sabi rito, 28 verse 1, pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaraon upang tingnan ang libingan. Unang talata na nakita natin dito na may binanggit ang Biblia na ang unang araw ay linggo. At sangayon dito sa talata, mga kaibigan, ang unang araw ng sanlinggo ay linggo. So ano ang nangyari dito nung araw ng linggo? Ito ay sinabi ng talata na ang mga babaeng sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. So makikita natin dito na ito ay ulat ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus. Kumbaga record ito na kung saan nabuhay muli ang ating Panginoon dahil siya ay pinako bago pa man ang araw ng Sabat. Ngayon, mapapansin natin, ayon sa talata nito, walang iniutos dito ang Diyos na ipangilin ang linggo, kundi ito ay ulat lamang ng
pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang talata na ating masumpungan sa Biblia tungkol sa araw ng linggo ay ang makikita natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Marcos chapter 16, verse 1 and 2. No? Ito na. Marcos 16, 1 and 2. Nang makaraan ng Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Salome, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagsikat ng araw, pumunta sila sa libingan. So, yung ating nabasa dito mga kaibigan at mga kababayan, ay ulat pa rin na ang araw anya ng linggo ay isa ring ulat ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Na kung mapapansin natin ito ay ang araw ng pagkabuhay, ngunit hindi ito ang tinatawag na Sabat. Kasi kung pansinin nyo, tapos na po ang Sabat sa verse 1. Sabi nga kasi dito, nang makaraan. Ibig sabihin, lumipas na ang Sabat. Ibig sabihin, linggo na ito mga kaibigan at mga kababayan. So, sabi nga natin, kung mapansin natin, ito ay pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon at hindi ito ang tinatawag na Sabat o kapahingahan sapagkat nangyari ang pagkabuhay na ito ng makaraan ng Sabat ayon dito sa mga talata sa Marcos 16, 1 and 2 na ating binasa. Ngayon, wala pa rin tayong makikita na may sinasabi dito sa verse 1 and 2 na ingatan ang araw ng linggo upang ipangilin na katulad ng pangingilin ng iba nating mga kaibigang mga mananampalataya. So wala tayong nakita mga kababayan. Patuloy tayo sa pangatlong talata dito sa Marcos pa rin 16, 1 and 2. Ang sinasabi ay walang utos dito mga kaibigan na ipangilin, kundi ayon dito sa talata ay ito ay araw lamang ito ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ng mga kaibigan. Isa pang ulat ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24, talatang 1 mga kaibigan. Basahin natin. Lucas 24 verses 24 verse 1 ng Luke. Sabi rito, subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Ano daw ang sabi? Noong unang araw ng Sanlinggo, nung pagbubukang liwayway, magliliwanag na itong mga kaibigan, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Dito sa Lucas 24 verse 1, isa pang ulat ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. No? At ayon dito, ipinakikilala na ang araw ng pangilin ay hindi linggo, kundi ayon pa dito sa Lucas chapter 23, atin pong basahin. Lucas 23, 54 and 56, sabi rito, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos, at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. So, dito sa verses na ating binasa, ang ayon sa utos na ipapahinga ng mga babae na ito ay ang araw ng Sabat. Ngunit pagdating sa verse 1 ng chapter 24 mga kaibigan, ng unang araw ng Sanlinggo,
ay walang utos dito kapag linggo na ipangilin ang araw ng Sunday, kundi ito ay ulat lamang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Dito sa John chapter 20 verse 1, meron ding isang ulat dito mga kaibigan. Ating basahin ang John chapter 20 John chapter 20 verse 1. Ang sabi rito ay ganito: Nang unang araw ng sanglinggo ay maagang pumunta sa libingan sina Maria Magdalena samantalang madilim pa, at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. So wala pa ring ulat mga kaibigan, ano? Masabi rito, tuloy natin sa 2. Kaya't tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus, at sa kanya sinabi, kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan niya siya nilagay. So maliwanag dito mga kaibigan na ang John chapter 20 verse 1 and 2 ay walang ulat na iniutos ng ating Panginoon na ipangilin ang linggo, kundi ito ay ulat muli ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now, dito ulit sa John chapter 20 verse 19, ating basahin. Sabi dito sa John chapter 20 verse 19, Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, ng unang araw ng linggo, ibig sabihin Sunday, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ano po ang ating mababasa dito mga kaibigan? Wala pa rin po tayong napapansin na ang araw ng linggo o yung unang araw ng isang linggo ay iniuutos ng Diyos na ipangilin sa mga Kristiyano. Wala pong ulat dito mga kaibigan, kundi ang mababasa pa rin natin dito ay pagtitipon dahil sa takot sa mga Hudyo. Anyway, ang pagtitipon mga kaibigan at mga kababayan, araw-araw naman talaga ginagawa ng mga Kristiyano yan. Kaya lang, ang ating tinitingnan kung nasa Biblia ba na kapag linggo ay may utos ang ating Panginoon Diyos na ipangilin, na katulad ng pangingilin yung ginagawa ng mga Israelita kapag dumating ang araw na ika-7. So wala tayong nakikita mga kaibigan, kundi ang ulat dito ay pagtitipon dahil sa takot sa mga Hudyo, at ang sabi sa talata, unang araw po yun. So ang hinahanap natin kung may utos bang ipinangili nila yan, ang araw ng linggo, o sinabi ba ng Diyos na iniutos. So wala tayong nakikita, So tuloy tayo. Ang sabi nga sa Marcos 16:9-11, hindi isang pagpupulong o ng pagsamba o ng pangilin. Di pa sila kasi naniniwalang buhay na ang ating Panginoong Hesus doon sa Marcos 16:9-11. Dito naman sa tinatawag na gawa, ating basahin ang aklat ng gawa. Gawa 20, kapitulo 20, talatang 7. Baka may mabasa na tayo dito na ang araw ng linggo ay may utos na ipapangilin, Ating basahin, inyong pakinggan. Nang unang araw ng sanlinggo, Gawa 20 verse 7, nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Sinabi, yamang nagbabalak siya na umalis. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa hating gabi. So kung napapansin natin mga kaibigan, dito sa ating binasa, linggo ang sinabi. Nung unang araw kasi, na sinabi dito, Sunday kasi yan sa pangalan ng araw natin ngayon. Nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagkatipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila.
yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan at nagpatuloy siya sa pagsalita hanggang sa hating gabi. So, ulat pa rin ito ng tinatawag na pagsamba, mga kaibigan, sa Diyos. Kasi ang pagtitipon na yon, ang sabi doon ay linggo ang tawag ng Biblia sa gabing sumunod paglubog ng araw sa hapon ng Sabado. Yung pagpalit kasi, mga kaibigan, ng araw, sa paniniwala nating mga Katoliko, ay doon nagpapalit ng araw sa alas 12 ng hating gabi. Pero sa Bible kasi, mga kaibigan, hindi ganon. Sila ay tinatawag na mga sunset to sunset observer sa pagpalit ng araw. Kasi kapag linggo na ang tawag sa Biblia sa gabing sumunod sa paglubog ng araw sa hapon ay Sabado. So, una, diyan sa Gawa, Kapitulo 20, talatang 7, yun ay pulong pamamaalam ni Paul sa kanila. Kasi kung mapapansin natin, tuloy-tuloy talaga ang salita niya dyan hanggang sa gabi. Kasi nilubos-lubos niya ang mga oras habang nandun siya, kasi alis na nga siya no? Sa kanila. Kaya ang pulong, parang ang tawag doon ay pulong pamamaalam sa kanila. Pangalawa, ang pagputol-putol ng tinapay na binabanggit doon sa ating binasa sa Gawa 27 ay hindi nangangahulugan na yun ay pangilin. Hindi nangangahulugan na yun ay pangilin. Magbasa tayo ng isa pang sinabi ng talata sa Gawa 2:46. Ang ganito ang sabi. 2:46 ng aklat ng Gawa. Ang sabi rito ay ganito: at araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. So yung pagpuputol-putol kasi ng tinapay, doon sa binasa natin sa Gawa Kapitulo 20 ang talata 7, hindi lang po linggo nila ginagawa yon, mga kaibigan, kundi ayon nga sa Gawa 2:46, araw-araw talaga nila ginagawa yon. Hindi lamang sa loob ng church, kundi pati sa mga bahay-bahay ginagawa rin nila ayon sa ating binasa sa Gawa 2:46. Kaya wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos na ipangili natin ang linggo, mga kaibigan. Kundi ang nakikita natin, mga activity lamang ng pagsamba sa Diyos, kasi araw-araw naman sila sumasamba sa Diyos Kaya ang hinahanap natin dito sa mga talata, kung may utos ba na ipangilin ang linggo. So, wala tayong nakita, mga kababayan at mga kaibigan. Dagdag pa, sa pangwalo, dito ating tingnan yung aklat ng unang Korinto, ay may unang Korinto Kapitulo 16, 1 at 2, sabi dito. Unang Korinto chapter 16 verse 1 and 2, sabi dito, mga kapatid, hanggang 3. 16, 1, 2, and 3. Ngayon, sabi dito, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinatagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw, ibig sabihin linggo, mga kaibigan, sa verse 2, tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Ang nagsasalita nito, mga kaibigan, ay si Paul. Tuloy tayo sa verse 3. At pagdating ko, ang sinumang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagpadala ng inyong abuloy sa Jerusalem.
So makikita natin dito mga kaibigan, na ang sinasabi ni Pablo dito ay hindi tungkol sa pangingilin ng linggo, kundi ito ay may patungkol sa ginagawa na mga handog o kolekta sa sambahan sa araw ng pangingilin. Sa kani-kaniyang tahanan ito ginagawa mga kaibigan. Kasi ang koleksyon na ito ay para ito sa mga kapatid doon sa Jerusalem, sapagkat noong panahon na sinabi ni Paul yung ambagan na ito ay nagkakaroon ng isang matinding kahirapan o tagutom sa mga taga Jerusalem. Kaya sinabi ni Pablo na bago ako dumating diyan, naka-ready na yung mga ambagan. Yun po yung issue doon sa ating binasa, na bagamat may binanggit na unang araw doon sa unang Korinto 16:1, 2 at 3, ay wala pa rin tayong nabasa na ipangilin ang araw ng linggo mga kaibigan. So ang araw ng linggo, 8 ang ating nabasa ng mga talata, ngunit hindi natin nakikita na mayroong utos o kahit malang diwa ng utos na sinasabi na ipangili natin ang unang araw ng Sanlinggo. Wala po niyan mga kaibigan at mga kababayan, kundi ang nababasa natin dito sa aklat ng Lucas 23:54 hanggang 56, na ang mga Maria na binanggit kanina ay nangingilin sila ng araw ng Sabat. So kung Sabat ang kanilang ipinangilin, hindi pa rin na bago iyon mga kaibigan, sapagkat ang araw ng linggo ay wala tayong nabasa na inutos ng Diyos para sa kanila na ipangilin or kapalit ng Sabat na pangilin. Wala tayong nababasa sa Biblia. Naubos na natin basa ang 8 talata dito sa Bagong Tipan patungkol sa unang araw na linggo, ngunit wala tayong nababasa mula sa Diyos na iniutos, katulad ng sa Exodus chapter 28 hanggang 11 na sabi doon ay remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaibigan at mga kapatid. So dito sa ating pinag-aralan, ang ulat nito lahat mga kaibigan ay patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Ang partikular na hindi pagkabuhay na mag-uli dito sa aklat ng mga Korinto at sa Gawa ay patungkol sa mga sermon ni Pablo, mga gatherings nila, pamamaalam na pagpupulong. At dito naman ang last sa may unang Korinto ay patungkol po ito sa ambagan, na kapag dumating si Paul ay nairidi na. So ang ating Biblia sa Lucas 23:56, ang pangilin po ay araw ng ikapito, hindi po yung unang araw na tuwing linggo, mga kaibigan at mga kababayan. Ang katotohanan nga nito mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa, sa Lucas 4, ang talata nito ay 16, ito dapat ang ating tularan mga kaibigan. Pakinggan ninyo sa kapitulo 4 ng Lucas, ang talata nito ay 16. Sabi rito, dumating siya sa Nazaret. Yung siya dito mga kaibigan, si Jesus po yun. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Kung ibig sabihin, doon siya lumaki. Siya ay pumasok sa sinagoga. Ang sinagoga dito mga kaibigan ay ito yung church building kung sa ating panahon. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Dapat ganito ang ating mga ugali din bilang mga Kristiyano mga kaibigan. Yung ugali ni Kristo, saan siya kung araw ng Sabat? Siya ay nasa sinagoga or sa church. Doon siya mga kaibigan. Ang ginawa niya, siya ay bumabasa ng mga kasulatan. Nakapag ituloy natin dito sa verse 17, 18 hanggang 19 ay parang
ang nangyari dito, siya ang bumabasa ng salita ng Diyos at nakikinig yung mga kapwa niya, mga Hudyo. So, ang kinukuha nating punto rito mga kaibigan na dapat tularan natin sa verse 16, ang ating Panginoon sapagkat siya ay kaugalian niya ang pumasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. So, hindi lang yan mga kaibigan, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 66, ang talata nito ay 22 hanggang 23, ganito yung ating mababasa. Tingnan ninyo. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain, sabi ng Diyos, ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Verse 23, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kabayan, maliwanag dito na kaya pala ugali ng ating Panginoon na tuwing Sabat ay nandun siya sa church. Nakikipag-join sa paglilingkod sa kapwa niya, mga Israelita. Dahil ang sabi ng ating Biblia sa Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23, maging pala sa bagong lupa at bagong langit, mga kaibigan, kapag tayo nandun na, ay ipapangilin pa rin ang Sabat. So maliwanag dito mga kaibigan at mga kapatid na sa ating pag-aaral na ito ay dapat mapansin natin na ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Sabat na hindi ito na palitan ng ibang araw na pangilin. Ang linggo ay binabanggit sa Biblia pero hindi natin nabasa na ang linggo ay sinabi ng Diyos na ito ay ating ipangilin. Nawa mga kaibigan, mga kapatid, atin pong mararanasan ang mga salita ng ating Panginoon at ma-experience natin kung paano din ipinangilin ang Sabat ayon sa kinaugalian ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsusubaybay. Tayo ay magtatagubilin muli sa ating Panginoon sapagkat sinamahan niya tayo sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Panginoon namin Diyos, maraming salamat na inyo kami sinamahan sa ilang sandali na kami ay nag-aaral nitong inyong mga banal na salita patungkol sa unang araw ng Sanlinggo, kung ito ba ay inyong iniutos na ipangilin sa mga tao. Manapa, inyong sinabi na ito ay mga ulat ng pagkabuhay ng aming Panginoon Jesus, at ang iba dito ay mga ulat ng ambagan, at ang iba naman dito ay pulong pamamahala. Maraming salamat Panginoon sa mga bagay, bagamat ito ay iilan lamang sa mga paksa namin pinag-aralan, ngunit umaasa kami na patuloy ninyo kaming kasiyahan ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat Panginoon na inyo kami dininig sa aming mga pasalamat, hiling. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Okay? Maraming salamat mga kaibigan, at sa sunod ay papaksain natin bakit may linggong pangilin at may sabadong pangilin. Yun po ang ating paksa sa sunod.